baba eh. Dali lang. Magandang hapon sa ating lahat. Narinig ba ako? Muli, magandang hapon sa ating lahat. Malugod namin kayong tinatanggap sa gawaing webinar sa hapon na ito. Ako si Jocelyn Azarcon, isang karangalan na maging tagapagdaloy sa araw na ito. Pagbati. Una ang pagbati sa lahat ng mga dumalo sa araw na ito. Sa ating panauhing tagapagsalita, mga guro at mag-aaral na reaktor. Gayon din sa pamunuan ng FEU Institute of Arts and Sciences sa pangunguna ni Dean Rowena Capulong Reyes, Associate Dean Mark Isla at mga kasama. Sa huli, ang tanggapan ng Larangan ng Filipino bilang isa sa mga katuwang sa tagapagtaguyod na pinaigting na IAS Virtual Activities Supporting Education o VACE. Ang paksa ng ating webinar ngayon ay ang sining ng pagsusulat bilang daluyan ng pansariling danas at pambansang kamalayan. Patid natin ang hamon ng pandemya sa edukasyon. At sa gitna ng lahat ng ito, dapat nating ipagpatuloy ang mga gawain at programang sumusuporta sa pagpapahusay ng edukasyon sa bansa. Kaugnay ng paksa sa araw na ito, layunin nitong hikayatin ng mga guro at mag-aaral upang malinang ang mga talento sa malikhaing pagsulat. Tatalakayin din ang ilang danas ng mga manunulat at makata sa panahon ng pandemya. Bago pa man tuluyan magsimula ang programa, nais ko lamang magbigay ng mga alituntunin para sa lahat ng mga kalahok ng webinar na ito. Dumalo sa takdang oras. Umupo sa tahimik at komportabling lugar upang hindi maistorbo o maabala ng iba. Magbihis ng angkop na kasuotan o damit. Laging isaisip na ang dadaluhan ay isang formal na programa o gawain sa online na kalagayan. Siguraduhing maayos ang koneksyon ng Wi-Fi bago dumalo o makiisa sa webinar. Ihanda ang nararapat na kagamitan para sa webinar. Gumamit ng headset,
kung mobile phone ang gagamitin para hindi makasagap ng ingay sa lugar na kinauupuan. Iwasan ang paggamit ng speakerphone. Huwag tumawag o makipag-usap habang ginaganap ang webinar. Panatilihing naka-silent mode ang cellphone. Panatilihing naka-mute ang gadget upang maiwasan ang anumang ingay na makagagambala sa buong programa. Maaari lamang gamitin ang unmute button kung nais magsalita o magtanong sa oras ng malayang talakayan. Bago magtanong, magpakilala at sabihin ang institusyon na kinabibilangan. Magsalita ng maayos at may malinaw na tinig o boses. Laging magalang at huwag makipag-chat habang ang webinar ay nagaganap. Ang sino mang hindi sumunod sa mga alituntunong ito ay tatanggalin ng tagapamahala ng programa. Bago pa nating simulan ang panayam, pakinggan muna natin ang pambukas na pananalita ng pinagpipataganang tagapangulo ng Department of Language and Literature ng Far Eastern University, Dr. Emmanuel Gonzalez. Bigyan natin siya ng isang virtual na palakpak. Dr. Manny? Hello, magandang hapon. Naririnig niyo po ba ako? Opo, Dr. Manny, narinig ka po. Okay. Sa ating dekana, Dr. Rowena Reyes, at sa katuwang na dekano, Ginoong Mark Isla, sa ating tagapagsalita sa araw na ito, si Ginoong Rene Boy Adiba, mga guro at mga mag-aaral at lalo't higit sa tagapangulo ng tanggapan ng larangan Pilipino na si Dr. George Quidillas, isang mataimtim na pagbati sa araw na ito. Sa araw na ito, mapapakinggan natin ang isang makabuluhang paksa tungkol sa sining ng pagsusulat bilang daluyan ng pansariling danas at pambansang kamalayan. Kapag sinabi nating pagsulat, ito ay matrabahong gawain na iniiwasan na nakararami sa atin sapagkat sa pagsusulat nakapaloob lahat ang mga aspeto nito, kagaya ng kognitibo, pisikal, sosyolohikal, at linguistika, at iba pa. Ayon nga kay Royo 2001, malaki ang maitutulong ng pagsusulat sa paghubog ng ating damdamin, mithiin, pangarap at maging sa ating malikhaing pag-iisip. Ang pagsulat ay nakatutulong sa atin ng makabuo ng magandang buhay sa ating hinaharap. Kaugnay rin ng pagsusulat ang ating pandama na siyang nakakaramdam ng ating nadadama bago at mahabang tayo ay nakasusulat. Dinadanas natin ang kwento sa ating pagsusulat, ang danas na siyang nakapagpapakita sa atin ng ating emosyon na siyang namang gumigising sa ating malay sa isang pambansang pagtatanghal sa mga usaping sosyal, politikal at maging sa iba't ibang larang ng ating buhay. Sa ganitong pagdalumat, nagkakaroon tayo ng kakanyahan sa konsepto ng damdamin na hindi lamang maikukulong sa diwa ng feelings at maging ng ating emosyon sa wikang ating sinusulat. Sa makatuwid, ang pagsulat na may kasamang danas ay pagsulat na may puso at kabuluhan sa ating lipunan. Mahal na mga kaguro, bagamat nasa pandemya tayo sa panahong ito, hindi nararapat na mapigilan nito ang ating danas sa pagsusulat. Kaya salubungin natin ang panahong ito ng matibay na pag-asa at pagtutulungan. Kaya kaya nating tugunan hindi lamang ang kakulangan, bagkos ang ating sama-samang buhayin ang pag-asa ng kinabukasan para sa bawat Pilipino. Yun lamang po at maraming salamat sa inyong lahat sa imbitasyon at sana po ay magkaroon tayo ng magandang talakayan sa araw na ito.
Maraming salamat, Dr. Manny, sa pagbibigay ng bating panimula at mensahe para sa lahat. Tunay ngang malaki ang pagtulong ng pagsulat sa paghubog ng isang individual. Ano pang hinihintay natin? Simulan na natin ang pagpapakilala sa panauhing tagapagsalita. Si Rene Boy Abiva ay isang makata at manunulat. Siya ay nagsusulat sa wikang Ilocano at Filipino. Siya rin ay tagasalin, editor, musikero, pintor at iskultor. Writing fellow siya ng 58 UPNWW ng Tula, 11th Palihang Rogelio Sikat sa Maikling Kwento, 6th Cordillera Creative Writing Workshop sa Tula, at 9th Pastaan Jeremias A. Calixto Ilocano Writers Workshop. Siya ang autor ng Paltiing, Mga Piling Tula, Prosa, Southern Voices Printing Press 2020, Kapatiran ng Bakal at Apoy, Mga Piling Malikhaing Kwento at Dagli, Pantas Publishing 2020. Poelitica, Mga Tula, MRC Printing Press at Publications 2019. Agaw Agimat, Pamaso ng Isang Bilanggong Politikal, Pantas Publishing 2019, at Tuligsa at iba pang mga tula, Pantas Publishing 2018. Nalathala na rin ang kanyang mga likhaing akda sa mga magazine gaya ng Liwayway, Badawag, Diliman Review, Philippine Collegian, Revolt Magazine, Novice Magazine, Nordis Weekly, Sinag at iba pa. At libro ng antolohiya gaya ng Baligi, Mga Kwento ng Tagumpay at Pagpupunyagi, Kaisa UNESCO 2020, Tagnawa Series 4, Antolohiya Dagiti Daniu, Nga Ilocano, Gumil Pilipinas 2020, Basag, Modernong Panitikan ng mga Kwentistang Wasak, Literary 2020, at marami pang iba. Nakatanggap na rin siya ng maraming pagkilala. Pinakahuli ang unang gantimpala sa UP Likhaan Poetry Slam 2019 at ikalawang gantimpala sa Niata Prize. Nagsilbi na rin siyang inampalan sa mga palihan sa malikling pagsulat gaya ng Palihang Lazaro Francisco at Palihang Kataga, Quezon City. Kasapi siya ng Concerned Artists of the Philippines, Kilometer 64 Writers Collective, Samahan ng mga Manunulat sa Pilipinas Incorporation, Kataga, at Gunglo Dagiti Manurat nga Ilocano iti Filipinas, Gumil, Filipinas. Siya ang tagapagtatag ng Samahang Lazaro Francisco. Sa kasalukuyan ay kumukuha siya ng Master of Arts, Malikhaing Pagsulat sa UP Diliman. Sa ngayon ay inihahanda niya ang kanyang nobela. Muli, bigyan natin ng isang virtual na palakpak si Ginoong Rene Boy Abiva. Sir Rene? Hello, nakikita Hello po ba po. ako? Ay, Ayun, opo, sir. At okay. naririnig ka rin po namin. Ayun, magandang hapon sa ating lahat. Una, nais kong magpasalamat sa pagkakataong ito na ibinigay sa akin upang magbahagi ng kaunting kalaman hinggil sa sining ng pagsusulat. Ang pamagat ng aking topiko ay panagsurat, beggang tidangadang, lagit-lagi kahit ako'y nagsusulat sa wikang Filipino bilang pangunahing medium, lagi kong binibitbit yung aking salita or yung wika na aking minanapa sa aking suso ng ina, kundi kundi ang Ilocano. At yung sasalin dito, panagsurat, biggang tidangadang, ang ibig sabihin nito ay ang pagsusulat, baga ng pakikibaka. So mamaya, titignan natin bakit ganito yung aking pamagat. Okay, next slide. Bago siguro lahat, no, bago tayo magsulat, kinakailangan muna siguro pagnilayan natin. Mainam na pagnilayan muna kung bakit tayo nagsusulat or bakit kailangan nating magsulat. Isa ba itong panlipunang pangangailangan o isang panlipunang luho? At
mamaya, makikita natin ano 'pag, ah, 'pag nasa kalagitnaan na tayo siguro ng, diskusyon kung bakit, naitanong ko ito sa umpisang bahagi, yung usapin ng, social necessity at, habang sa kabilang banda ay, nagiging, luho rin pala ang, pagsusulat at, bakit. Um, Meron kasi tayong tinatawag na kung sa hanay ng sining, art for art's sake, ang ka ang opposite niyan ay ang committed art. Sa literature, sa panitikan ay may ganito rin. Mamaya tatalakayin natin at, next, slide po, 'yan. Para saan at para kanino ang ating pagsusulat? May tunguhin ba? Ito 'no, yung, mainam na sa umpisa bago tayo pumasok sa proseso ng, pagsusulat, kinakailangang, paglimian muna kung para saan nga ba itong, ah, gagawin natin. Sapagkat yung pagsusulat, wika nga'y, um, hindi lamang, isang, ordinaryong, panlipunang aktibidad kundi, itinuturing ito bilang, isang sagradong, panlipunang aktibidad na paglaon ay, mawawala or bababa yung apresyasyon sa sining ng pagsusulat sapagkat, papasok ang mundo sa yugto ng, yung pagiging borderless. Ito na yung tinatawag nating, globalisasyon at yung manual na pagsusulat ay, ito yung na makikita rin 'yan do'n sa bilang ng, ah, populasyon, sa populasyon kung, ilan sa hanay ng mga kabataan ngayon ang, nagsusulat. Ah, Medyo may pangangailangan din kasi ng, kasanayan yung, pagsusulat. Pero, hindi natin na ikinakahon doon sa, usapin na ang pagsusulat ay hahantong sa isang, yugto o antas ng espesyalisasyon sapagkat, yun nga yung, pipilitin nung, manunulat na i-deconstruct. So, may usapin na ng, deconstruction at, may tunguhin ba sa panahong, postkolonyal yung usapin ng patutunguhan ng, pagsusulat. Kung titignan ito bilang isang, indibidwal 'no, sa antas na indibidwal, um, palaisipan din ito 'no, or maliban kung, nasa, titignan ito bilang nasa antas ng, komersyalisado o komersiyalismong, pananaw na ang tunguhin ng panulat ay, higit na, um, magkaroon ng, ganansyang, pansarili. So, doon pa lamang sa usapin ng, sariling danas, yung sariling danas ay nagiging kasangkapan din. Sa sandaling ito ay, may proseso at magkaroon ng tiyak na halaga sa merkado, kung magtapos siya hanggang sa antas sa merkado, nandun kasi yung yung pagsusulat ay, meron ding, use value na tinatawag. Bakit, kinakailangang, kung papasok ang isang estudyante sa, kolehiyo, meron siyang kursong papasukan, bakit kinakailangan niyang, gumasta ng salapi or, 'yun yung mga bagay na ganoon. Ah, Komersiyalismo. Pero kung ang tunguhin ay, yung usapin naman sa, pambansang kamalayan ay, 'yun yung, pangmalayuang tanaw 'no, dun sa hanay ng manunulat at, 'yun din yung hindi basta-basta sapagkat, kinakailangang, paglimiang mabuti ang, tunguhing ito kung, hahantong ba ang panulat sa, limitadong espasyo ng merkado at ng sistema ng kalakaran or ang panulat ay gagamiting, medium, kasangkapan upang, matubos ang bayan mula sa kawalan. So, ang ano yung kanyang ire-redeem, yung kanyang ano, yung kanyang, tutubusin, yung kanyang bayan. Babawiin niya yung, national consciousness na pinoproblema pa noon ng mga scholar gaya ni na Renato Constantino, yung national consciousness 'no. Next slide.
Sapagkat, hindi pa tapos nga 'no, yung, pagkakamit ng pambansang kamalayan. May mga ilang basa ng national consciousness ay tila isang abstraktong, konsepto, or kung meron ng umiiral kung sa antas, tolohikal at, epistemologikal ay, hindi pa ganoon, ganap na masasabing, umiiral. Sapagkat ang usapin ng, national consciousness ay may malalim na kaugnayan sa usapin din ng kasarinlan kontra, hegemonya sa wika, sa panitikan at iba pang aspektong pulitikal. Ito yung sinasabi ko kanina kailangang, maglimi or, magnilay-nilay ang, lahat, kung tayo'y magsusulat or magpoproseso ng ating, danas sapagkat, kinakailangang, may konsidera ang, bagay na ito ah, pansarili man ito or, sa antas ng, kolektibo. Um, Kasi yung, lahat ng mamamayan ay hinubog nga 'no, bago pa tayo ipanganak sa lipunan ay meron ng, dominanteng, batas, ang buong struktura ng, lipunan at hindi agad-agad or dagling, napapawi ang, batas na ito at, ito yung huhubog nga kung sa usapin ng, edukasyon, yung pagsusulat natin sa, um wikang, Filipino kontra sa wikang Ingles ay, higit 'no, yung kung gaano kadalas yung paggamit sa wikang, Ingles bilang medium, sa loob man ng pamantasan ng, unibersidad at iba pang, anyo ng, burokrasya at, pakikisalamuha bilang, isang tao ay, ganoon din sa ang kinalabasan o yung pagsusulat, bumababa nga yung, apresyasyon o sa pagsusulat gamit ang wikang, sabihin natin Filipino or, Ilocano. Um, Mainam 'yon 'no, bumalik tayo doon sa ang DepEd ngayon ay bumalik doon sa, pangangailangang matuto ang mga bata ngayon sa, wika, alam mo katutubong wika at, siyempre ito rin yung kanilang hangga't maaari ay, medium sa pagsusulat. Pero maging sa pagsusulat ay, maraming, hirap. Halimbawa sa hanay ng Ilocano, sa wikang Ilocano, madali itong, bigkasin kumpara, sa, kung ito'y, isusulat. Ah, so 'yun yung isang mga suliranin sa pagsusulat. Ang nais lang namang ipunto nito ay, kinakailangan ko din maging bukas yung, manunulat or kung sino mang nais maging manunulat hinggil sa aspetong ito ng, usapin sa kasarinlan at, hegemonya. Next slide. Ito na yung, binabanggit ko kanina, yung, oral at, limbag. Um, itong sa tingin ko, yung dalawang tipo ng, pagtatala or pagsusulat na sa kasaysayan ay, malaking-malaki yung papel sa paghubog ng, sibilisasyon. Sa pagtatalang oral muna tayo. Ito yung mga kuwentong bayan na ipinapasa sa mga bata or binabasa sa mga bata, tuwing may mga pulong, or may mga pagbubuklod ang komunidad or, maging sa loob ng tahanan. At, ang ikalawa naman ay pagtatalang limbag. So, ang ibig sabihin nito, ito yung mga print 'no, yung, print na materials. Sa dalawang tipo ng pagtatalang ito, nagkaroon ng malaking suliranin sa ngayon 'no, yung, usapin sa pagtatalang oral. Ang pagtatalang oral kasi ay naipapasa 'yan paglipas ng panahon dahil, walang print 'no, yung walang print na material, hindi ito naisusulat. Nagkakaroon ngayon ng, um, issue doon sa, relevance nung, obra sa paglipas ng panahon na dahil sa ang wika or ang pagsusulat ay dynamic din, para itong tubig na hinahanap yung, daluyan, hindi ito naikakahon. Kung gayon at,
walang kung hindi ito maayos na naisusulat, halimbawa mga kwentong bayan ay hindi maayos or hindi na isusulat. So yung pagsusulat na sinasabi natin dito ay hindi pa naman masantas na kinakailangan makinis na or kinakailangan um, yung may antas kalidad na at iba pa. Ang hinahanap natin no, yung kahit raw, yung authentic or maorganikong naisulat mismo ng mga nagsasabi noon. Yung sinasabi natin dito na yung pagsusulat, dito napapasok yung kanyang importansya. At dahil nga sa paglipas ng panahon, dati ang pagsusulat ay tila isang panlipunang kolektibong aktibidad. Nung na-develop ang tumaas yung pag-unlad ng lipunan bilang isang ganap na struktura, naging specialized na lang din, no? Espesyalisasyon yung pagsusulat. Kaya nagkaroon ng pagkahati. Yung pagsusulat ay yung pagtatalang limbag ay napunta sa hanay ng mga ilang edukado, ilang mga nakakaangat sa lipunan at yung pagtatalang oral ay napunta sa hanay ng mga um, nasa ibaba, kung uring sabihin natin magbubukid, mga magsasaka. Kaya pansinin ito. Kung tayo gagawin ng probinsya, mas sa mga sentrong bayan mapapansin 'yan, sa mga siyudad mapapansin 'yan, nandun yung sentro ng yung mga bilihan ng mga bagsakan ng mga babasahin at yung mga pagtatalang oral naman o ito yung mga kwento, sa mga liblib o mga sulok-sulok. So ngayon nakikita na natin yung paghahati rin ng dalawang tipo ng pagsusulat, nagkakaroon ng line of demarcation sa pagitan nila. At lagit-lagi nakakonekta ito doon sa usapin ng class at economic structure. Next slide. Pero bagong lahat naganap, sinasabi ng mga antropologo na naganap yung pinakamalaking revolusyon daw sa kasaysayan ng mundo ay nang hindi lamang apoy at sibat ang nadiskubre ng tao. Ito ay nang pinagsama niyang guhit sa haligi ng mga kuweba ang imahen ng tao, hayop at puno gamit ang abo mula sa kanyang mga pinabagsak na bagay at buhay, yung gamit ang apoy at sibat. So kung makikita natin dun sa mga ito na yung makikita nating pinakamalaking paghihiwalay or yung ganap na paghihiwalay ng tao saka ng unggoy. Kung titignan natin doon sa Darwinian evolutionary theory. Ito kasi yung yung natutunan ng tao, no? Yung pagre-reflect yan. Nung nakita ng tao na kaya niya palang, pwede pala siyang maging salamin siya yung maging ang kasangkapan para maitala yung mga bagay na gumagalaw man o mga buhay man o mga patay sa kanyang paligid gamit ang kanyang sariling kakayanan ay ito na nga dito nagkaka-interes yung marami sa mga antropologo hinggil sa mga sinaunang tawag nito mga imahen na mula sa mismong dialectical, bunga ng dialectical na ugnayan ng tao bilang isang subject at sa kanyang paligid na kanyang ginawang object. So naging subject siya ngayon ng kanyang consciousness, yung kanyang kapaligiran. Ginawa niya ngayon itong kasangkapan ng kanya at naging bunga ng kanyang pagninilay-nilay. Ang ibig sabihin, ang isang magandang matukoy dito na yung tao dahil sa kanyang aktibong sa social engagement, naitatala niya, kumpara kung sa empirical na pagtanaw, kung siya isang blankong or walang laman na lagayan dahil sa kanyang patuloy na social engagement or sa termino ng mga existentialista, gaya ni Martin Heidegger, yung patuloy niyang dwelling or pakikihamok sa mundo o sa kanyang lipunan, ito yung mga nagbibigay sa kanya ng pagkakataong ma-master yung karanasang iyon. At ito ay kanyang
babahagi hindi lamang sa kanyang mga kapwa nung mga kapanahonang iyon, kundi maging sa sunod na henerasyon, yung mga bagay na kanyang naitala at mga nakita at naranasan. Pero siyempre yung puntong iyon, hinggil sa paliwanag ko kanina ay maaring santas sa malay at hindi rin malay, 'di ba? Kasi may mga tao or dumarating sa ating buhay na ginagawa natin ang isang bagay pero hindi nga natin alam kung or hindi pa malinaw yung tunguhin. Basta't ang ah, importante or nakikita nating mahalaga ay may tala, may sulat. So hindi pa usapin ng pang-malayo ang um, pangangailangan. Next slide. Yun nga 'no, ito yung binabanggit ko kanina, yung dialectical na ugnayan ng tao sa kanyang paligid. Ah, 'Pag sinabi kasi nating dialectical, ito yung um, interaksyon ng dalawang magkatunggaling puwersa, pero humahantong sila sa yugto ng kaisahan. So, 'yun yung panahon na 'yun, yung nadiskubre niya or yung natutunan ng tao, pinakamainam na termino, natutunan ng tao na itala yung mga kaganapan sa kanyang paligid ay ito na yung ano, yung rurok na sinasabi umpisa na ng sibilisasyon. At yung pagsusulat, napakalaki yung kanyang tungkulin or naging papel sa usapin ng pagbubuo ng sibilisasyon maging sa pagkawasak ng mga sibilisasyon. Next slide. Ang pagsusulat ay naging mayor na bahagi nga ng buhay ng tao. Tignan na lamang sa komersyo. Barter noon, online ngayon. So ito na yung komparatibong um, um, panukatan natin hinggil sa papel ng pagsusulat. Barter noon, ito yung palitan, ano, yung wala pang um, hindi pa hindi pa ginagamit yung salapi sa palitan ng mga kalakal. At yung pagsusulat ay naging mahalaga rin or naging bahagi doon sa buhay komersyo ng mga sinaunang lipunan. Paniniwalang espiritual. Apo-Laki noon, Jesus ngayon. Si Apo-Laki, ito yung isa yung katutubong Diyos ng mga Pangasinense. At Jesus bilang kinatawan ng or Diyos ng mga konkistador na mga um, Espanyol. Nung panahon ng kolonyang pananakop, naging malaki rin yung papel ng pagsusulat kung paano na tuluyang nadomina ng Kristyanismong paniniwala ang paganismo at iba pang sinaunang pananampalataya ng mga Pilipino. Yung doktrina Kristiyana, kung matatandaan natin, ay isinulat din at dito sa kalagayan noon sa usapin nitong Apo-Laki at Jesus, dito makikita natin na ang mga dahil sa walang naitatala, kung meron mang naitala noong panahon ng mga katutubong Pilipino, halimbawa hinggil kay Apo-Laki ay dahil ay minimal ito. Kung gayon mas mas pumanig sila doon sa kahalagahan ng oral na pagtatala, so yung pakwento. At itong pagdating naman ng mga mananakop, ang Jesus na dala-dala nila ay meron ding nasusulat at ito nga yung Biblia. At sinikap pa ng mga noon sa proseso ng indoktrinasyon na dahil nga sa pagdanais ng Espanya na mai-convert ang tinatawag nilang mga pagano ay ginamit yung sining ng pagsusulat kung paano mai-subjugate itong mga Filipino natives na ito. Mamaya sa dulo ng aking presentasyon meron akong ibabahaging mga mahahalagang tala hinggil sa bagay na ito. At panghuli, hustisya sosyal. Bodong noon, MTC, RTC ngayon. Yung bodong, ito yung peace pact hanay sa Cordillera region. Bodong ang tawag nila kung merong sigalot sa pagitan ng dalawang tribo. At ito ay naiaayos sa pamamagitan ng mutual o bilateral na kasunduang oral
oral ano, ah, doon naayos nila yung mga sigalot. Pero, sa kabilang banda, ang MTC, RTC, ito na yung mga korte. Yung pagsusulat, yung, dito, pumapasok din yung, sining ng, pagsusulat sa, kung paano, nagbibigay ng, nagiging, daluyan yung, mismong, sining na ito para, um, nagiging kasangkapan siya doon sa, um, sabihin nating, oprasyon sa pagitan ng, tao sa tao. Next slide. Sa pagsusulat, ang manunulat kung gayon ay nagiging, historyador din. Tagapag-ugnay sa baybaitang nagulugod ng kasaysayan, liwanag sa dilim at tagaimbak ng memorya sa kanyang luna't panahon sa sarili at kolektibo. Ito yung ngayon yung tungkulin ng manunulat, na yung una, kailangan ko din. Ang manunulat ay isang historyador din. Hindi ito halaw doon sa, ah, obra ni Dr. Nadera na historiador. Ang, tinutukoy dito na tungkulin ng manunulat na, ungkatin ng kasaysayan. Ah, Hindi naman kinakailangang, mapatotohanan lahat, pero hangga't maaari ay, kinakailangang, hukayin ang nakaraan. May mga ilang nagsasabi na ang manunulat ay, gaya raw sa isang antropologo at totoo 'yon. Paano tayo makakapagsulat ng, isang bagay or, paano natin matutumbok ang, tema ng isang bagay kung hindi tayo magsasaliksik. Ang manunulat ay tagapag-ugnay sa baybaitang nagulugod ng kasaysayan, yan. Ang pananaw na ito ay, nagamit lalo na noong panahon ng, ah, Unyong Sobyet. Ito ay naging pamosong linya ng isang makata na si Osip Mandelstam, na sinasabi niya na kung hindi, magtatala ang manunulat sa kanyang panahon, ay paano ito makakadugtong doon sa sunod na o kasunod na yugto ng, kasaysayan. So, yung binabanggit natin kanina na kinakailangan ngang may antas ng paglilimi rin or pagninilay doon sa hanay ng, manunulat or sa hanay ng mga gustong magsulat. Sapagkat ang ganito na yung ano, kahit sabihin nating, mulat or malay tayong, hindi natin alam ang bagay na ito o alam natin ang bagay na ito, iyon at iyon ang tunguhin ng, simpleng pagtatala. Ang pagsusulat ay liwanag din sa dilim. Sa panahon ng, labis-labis na paghihirap, kagutuman, kamatayan at, pag-iral ng, inhustisya sosyal at, hindi maampat na sakit, ang pagsusulat ay nagiging alternatibong pamamaraan para maitala ang mga bagay na pilit ikinukubli ng kadiliman. Pero sinasabi nila ng labis na liwanag ay nakabubulag din. So, yun yung kuwan nun, isang palaisipan. Pero higit na mainam na ang panulat ay gawing liwanag sa dilim. Lalo't lalo kung, sa tingin ng manunulat ay sa kanyang sarili. Nakikita niya na siya ay naliligaw. Inililigaw ng kadiliman or kung nakikita niya ng kanyang ang bayan, ng kanyang lipunan o ang buong kolektibo ay naliligaw or pilit sinusupil ng kadilimang mulat sa ay hindi niya likha. Kung gayon, ang manunulat ay masasabi nga nating taga-imbak ng memorya ng sa kanyang lunan sa panahon at panahon sa sarili at kolektibo. Yun yung kanyang tungkulin, mag-imbak ng, mga kaganapan sa kanyang paligid. Hindi man niya maisulat lahat, pero dahil sinasabi natin na ang pagsusulat ay maaring panlipunang pangangailangan, eh, talagang obligado na kailangang magtala yung manunulat ng mga ganap, maliit man or malaki. At kung ito'y, luho, ang pagsusulat ay luho, ay magkakaroon nga ng, kontraryong, um, papel yung, sining ng pagsusulat mula sa kanyang sarili at sa kanyang kolektibo. Lagi dito sa dulo ng, slide na 'to, may sarili at kolektibo. Binabanggit, lagit lagi kasi
na hindi ka ganap na magiging manunulat kung humahantong lamang or nagiging sag ka rin para sa pagiging manunulat mo ay ang iyong sarili. Kasi kinakailangang lumabas yung panulat mo or yung ikaw do'n sa iyong sarili. At laging tatandaan na ang sarili ay bahagi lamang ng isang dambuhalang kabuuan. So, 'yun yung ilang mga paalala sa pagdating sa bagay na ito. Next slide. Sa pagsusulat, nabubuksan ng mga bintana, pintuan, maging ang mga lagusan ng kasalukuyan at nagagawa ng tao na tahiin ng nakaraan at likhain ng mga posibilidad ng hinaharap. Ito nga yung binabanggit ko kanina kung magagampanan or kung maisa sa buhay yung mga nauna kong mga nabanggit, ay ito yung maaari nating magawa sa sining ng pagsusulat. Though hindi naman, siyempre ideal yung lahat ng iyon ay magawa ng isang manunulat. Pero ito yung mga binabanggit na pupuwedeng mabuksan, ang bintana at pintuan. So, napakakuwan noon, napaka napakagandang pagsasalarawan 'no, na 'pag sinasabi nga natin saradong bintana at pintuan ay maaari tayong mamatay sa loob ng lunang ating kinalalagyan. So, gano'n din sa pagsusulat, kung hindi mo bubuksan ang iyong bintana at pintuan, paano mo makikita ang buhay sa labas ng mga, haliging ito. At, yung maging 'no, ang mga lagusan ng kasalukuyan at, nagagawa ng, tao na tahiin ang mga bagay-bagay o mga bagay na tagpi-tagpi. At, ito nga yung, kapangyarihan ng, sabihin natin malikhaing pagsulat, yung nakakaya niyang, tahi-tahiin yung mga bagay na, mulat sa pula hindi naman umiral. Halimbawa sa isang, linunan o kaganapan. So ito yung mga, tinatawag na sining ng pagpipiksyonalisa or dahil sa sining ng pagpipiksyonalisa, nagiging, nakikita ng tao yung mga puwedeng maganap sa hinaharap. Sinasabi nga noon na, wala 'yan, paglalakbay ng tao sa kalawakan ay isang imposibleng bagay. Pero makalipas ang, um, ilang dekada ay nagagawa na ng tao na makapaglakbay sa kalawakan. So, parang ang lohika nito ng tsismis noon, kasaysayan ngayon, puwedeng fiction noon, siyensya ngayon. So, may mga gano'ng, dikotomisasyon pagdating sa bagay sa sining ng pagpipiksyonalisa bilang isang isang, anyo ng, malikhaing pagsulat. At, totoo naman ano, na yung minsan may mga post-colonial critic pa nga na sinasabi na ang pundasyon ng siyensya sa kasalukuyan ay ang piksyon ng mga nakaraan. Next slide. Sa pagsusulat, higit na nabibigyan ng boses ang pagkakataon 'no, yung mga marginalisado o yung mga nasa sulok-sulok or yung mga, walang kakayanan o minimal yung kanilang kakayanan na, ihayag yung kanilang, nadarama, sitwasyon o mga pananaw sa buhay. Ito na yung tinatawag ko kanina na kung ang tunguhin ng iyong panulat o ng puwetika sa pangkalahatan ay, maging, tumugon dun sa pangangailangan ng, lipunan, ito na yon yung, pinakamalinaw na, ah, pagsasalarawan sa tunguhin ng, tinatawag nating committed o partisan literature. Ah, ang panulat kasi sa puntong ito, nagiging kasangkapan na siya sa usapin ng, paano iaangat sa antas pambansa ang, karanasan ng mga marginalisado. So, napakakuwan 'yun 'no, so may usapin na ng, sosyo-pulitikal na mga, pagtanaw or, pagninilay or pagkilos do'n sa hanay ng, manunulat or hinggil sa kasalukuyan o sa kasalukuyan ngayon yung, usapin sa grandiosong naratibo ng progreso at ng sibilisasyon dahil sa globalisasyon. Dahil do'n nga sa sinasabi ng, mga postmodernista halimbawa na wasak na ang, grand narrative at, nagkanya-kanya na ang mga tao batay sa kanilang, sariling kagustuhan. Ito lamang ay isang, anyo ng, anarkismo. Pero sa katotohanan meron pa rin namang struktura at 'di naman totoong nawasak ang sentral na naratibo ng, mga bagay-bagay ay,
isa yung, malaking kabalintunaan. Kung gayon yung manunulat, yung sining ng pagsulat ay ito ngayon yung, sa ngayon ito yung malaking hamon sa kanya, yung, usapin ng, grand narrative. Doon sa tema yung, usapin ng pansariling danas at pambansang kamalayan, yun yung kung, magpapatali tayo doon sa kung ang pagsulat, ang sining ng pagsulat ay magpapatali doon sa, ah, postmodernistang pananaw hinggil sa pagkawasak ng sentral, grand narrative ay, magiging ang pagkawasak ng yaon ay dahil doon sa pagsasarili o paghihiwa-hiwalay ng tao, sa kanyang, kinalalagyang alunan. Kung gayon, yung binabanggit ko kanina na parang abstrakto o sinasabi ng iba na abstrakto ang usapin ng national consciousness ay dahil nga sa bagay na iyon. Next slide. Sa pagsusulat, ito nga nade-dekolonisa at nade-desentralisa ang wika. Panitikan lalo na ngayong panahon ng neokolonyalismo o globalisasyon at pandaigdigang palitan ng kalakal at war bodies na bulto ng mga manggagawang hangga't maaari kasa sa wikang Ingles. Ang usapin ng dekolonisasyon at decentralization sa wika, panitikan or sa usapin ng pagsulat ay simple lamang may papaliwanag sa antas na ang mga rehiyon, ang mga regional na samahan sa panitikan, halimbawa, ay maging aktibo or maging buhay yung kanilang pagsusulat o pagtatala sa kanilang pang-araw-araw na buhay upang ang mga sentro na nilikha mismo ng globalisasyon ay madekolonisa doon mismo sa loob ng sabihin natin ng partikular na lunan o bansa. Ang usapin kasi ng ito ang usapin kasing ito yung, dahil doon sa, pagkawing or, pagiging, yung pagkakatali ng, bansang Pilipinas or yung pagkakatali nung, manunulat sa, kung ano ano nga ba yung, kinakailangang, anyo, format, struktura ng pagsusulat na dahil nga tayo ay, nakaugnay sa, mga pandaigdigang tratado, itinatakda ng mga panlabas ngayon kung na mga kasunduan or mga panlabas na puwersa ang, pamantayan ng, pagsusulat. Pero ang may mga pagtatangka rin na ito ay wika ko nga i-dekolonisa or desentralisa gamit yung wika or yung, tradisyon sa pagsusulat na minana pa sa suso ng, ating mga ina or, pinamana pa ng ating mga ninuno, yun yung pinakamainam na, gamiting, daluyan or gamiting inspirasyon sa pagsusulat. Nagiging sagka rin kasi yung, kaisipan na porke ito ay, hindi, naangkop sa, pambansang, standard o sa international na standard, kami ay, sa lokal lamang. Yung kalagayang iyon, yung, sitwasyong iyon, yung nagiging hadlang din para yung mga nasa, mga liblib na lugar ay, hindi na or tuluyang hindi na sila magsulat. Next slide. Sa pagsusulat, muling nabubuhay, 'yan, ang balon ng grand narrative sapagkat kinakailangang ang panulat ay makaugnay sa space and time. Yung ngayon, ito na ngayon ano, yung kung, kung may isasakatuparan or may isasagawa yung, pagsusulat bilang, bahagi na ng pang-araw-araw na buhay, kung gayon ay hindi na lamang siya isang sining, kundi isa na siyang akto or pagkilos ng tao or manunulat para maiugnay yung kanyang, panulat or yung kanyang mga, na natipon na karanasang panlipunan doon sa kanyang partikularidad sa usapin ng, espasyo at, panahon. At ito yung hinahanap natin na, kaya nagkakaroon ng, bait-baitang or yung paghihiwalay or yung, espasyo sa pagitan ng, bawat yugto ng kasaysayan ay dahil, hindi nga naisasagawa yung, pagsusulat bilang bahagi nung, pang-araw-araw sanang buhay ng, tao.
Next slide. So dito na tayo sa epektibidad ng pagsusulat. Next slide. Epektibo kung nagagamot ng pagsusulat ang sugatang sarili at kaluluwa ng manunulat at mambabasa. So ito na yung na kung kung ang pagsusulat ay kung halimbawa sinasabi nga nila kung may sakit ang tao, kinakailangan uminom ng gamot. Ang pagsusulat naman, ang ginagamot nito ay yung soul or yung kaluluwa ng manunulat at mambabasa. Maraming mga manunulat na nagsasabing ganito. Halimbawa, gaya ni Tarkovsky, ang sinasabi niya ng tungkulin ng poetika ay pakainin, busugin ang gutom at uhaw na kaluluwa ng mambabasa. Siyempre, lagit-lagi, masabi nating epektibo ang ating sinusulat kung ang mambabasa ay nakaka-reflect, nakikita niya yung kanyang sarili doon sa akdang ating isinulat. Pero siyempre, sabi nga, ating hindi lahat ng mamabasa ay pare-pareho yung persepsyon sa mga bagay na isinusulat. May mga magsasabing, "Oh, maganda ito, nakakaugnay ako dito." Pero may mga magsasabi rin na, "Ano ba 'to, sana iba na lang binasa ko." So, yung bagay na iyon, kinakailangang, handa rin or mulat din yung manunulat na, hindi walang absoluto pagdating pa rin, sa usapin kahit sa usapin ng, persepsyon ng, mga mambabasa. Next slide. Epektibo kung naipoproseso ng manunulat at mambabasa ang kanilang sarili labas sa kanila. So ito na yung usapin ng pagninilay-nilay. Kung nakikita nung manunulat manunulat at mambabasa yung kanilang mga sarili doon sa bagay na or doon sa akdang na isulat at nagkakaroon sila ng tinatawag nating refleksyon or mga pagninilay-nilay sa buhay hinggil sa mga bagay na kung ano ba ang dapat at hindi dapat. Malaking kuwan na 'yon, malaking, tulong or puwede nating sabihin na merong, pag-angat doon sa kamalayang, espirituwal ng, manunulat at nung kanyang mamabasa bilang individual. At kung ito ay, um, umugnay pa or kaya at kung ang panulat ay kaya niyang umugnay sa lipunan, sa kanyang lipunan na may, partikular na space at time at mundong dambuhala, ayun, dun na natin masasabi na ang, panulat, ang sining ng pagsulat ay hindi na lamang isang daluyan ng pansariling danas kundi nakakatulong yung pagsusulat para maisakatuparan or maganap kahit pahakbang-hakbang ang grandiosong proyekto ng pagkamit sa pambansang kamalayan. So yun na, national consciousness. Paano ba natin kasi tinitingnan yung national consciousness? Mamaya, makikita natin ano. Next. Epektibo lamang pagsulat kung nakakaugnay na nga ang prosesong kolektibong danas, ang prosesong sariling danas sa kolektibong danas. Ito na, yung ikaw bilang individual at ang ikaw bilang bahagi ng kolektibo, 'yan 'no. So, sa pagsusulat kasi nagiging sagka ito na ano, magsusulat ako, isusulat ko ang buhay ko, 'yan. Ang nagiging minsan kahinaan ng pagsusulat ay kung natatali lamang yung, obra or yung, akda doon sa antas, sarili at hindi na ito nagiging, um, ah, hindi na ito nagiging, bahagi ng, kolektibong danas. Gayong sa pagkamit pa lamang ng mga eksperyensiyal na ng eksperyensya halimbawa ay kinakailangan na ang partisipasyon ng kolektibo. Sinasabi nga ng mga pilosopo na hindi ka magiging tao kung walang magsasabing tao na ikaw ay tao. So gano'n, yung sinasabi ko sa'yo yung dialectical na ugnayan ng sarili at ng, collective. At ang mga kadalasan ng mga, epektibong mga akda or yung mga malalakas na akda ay lagit-laging tumatalon mula sa pagkakahon sa sarili hanggang, lumalabas ito at umuugnay, tumatalakay sa kolektibong danas ng, mamamayan sa partikular na yugto ng, lunan at panahon. Next slide. At ito na nga yung ating, binabanggit pa kanina, yung, kahit paunti-unti ano,
Hindi naman kasi agad-agad sa isang, upuan ng pagsusulat or sa maaaring sabihin natin kahit sa panahon ng, ah, nabubuhay ang manunulat ay maaari na niyang, or kaya niyang ma-redeem o maisalba yung, nawawalang, kamalayang pambansa. At, sinasabi nating, yung kamalayang pambansa ay napakalaking salik talaga para doon sa pagbubuo ng, nasyon. At siyempre ang pagsusulat, ang sining ng pagsusulat ay napakahalaga yung kanyang papel para sa pagsasakatuparan ng proyektong ito. At ang maaaring yung pinag-uugutan ng mga kritik o mga puna hinggil sa usapin nga ng, national consciousness pagdating sa pagsusulat ay kung ang pagsusulat nga gaya ng binabanggit kanina ay, humahantong lamang sa, personal na, kaligayahan, personal na kagustuhan at, naisasantabi yung interes ng, higit na nakakarami o ikaw bilang bahagi ng nakakarami. So yun yung, tawag nito, um, effectivity 'no. Mamaya may mga halimbawa ako na kung paano ah, naging daluyan, konkreto, hindi lamang santas teorya yung, yung sining ng pagsusulat dun sa usapin ng redemption na sa, ah, redemption on the national consciousness. Okay, next slide. Nagiging balakid nga yung, pagsusulat kung ito'y hanggang sa ito nga aking binanggit kanina. May mga pagsulat na popular at serious, 'yan, ito na 'no. Kalakhan sa mga nagsusulat ngayon ay ayaw ang serious. So, ano nga ba yung popular, form of writing at, serious form of writing? 'Pag sinabing popular, ito yung, anyo o tipo o struktura ng pagsusulat na yayakapin ng, popular o nung madla. Halimbawa, yung mga akdang, lagit lagi pumapatungkol sa, pag-ibig, yung pagliligawan ng, mayaman at mahirap at, or ang prinsesa ay umibig sa, isang, anak ng, mahirap or, yung popular na mga or yung mga kuwento hinggil sa, diwata, engkanto at, kung, babalikan natin yung, mga, anyo ng pagsusulat na naging popular sa, publiko ay yun yung aking binabanggit. Ang nais kong, tumbukin dito, ang popular na pagsusulat kasi ay kadalasan, ah, kinakategorisa nung, manunulat yung kanyang sarili at yung, kanyang sining sa pagsusulat bilang, non-partisan. 'Pag, sinabing, non-partisan, ito ay, hindi partisano, walang kinikilingan. So, masasabing, apolitical siya or non-political, or non-committed na form of writing. Habang sa kabilang banda naman yung serious, literature o serious na anyo ng pagsusulat ay ito yung contrast o kontraryo dun sa binabanggit ko kanina hinggil sa popular na anyo. Ito yung committed, yung, kadalasan ay pumapaksa sa mga bagay or mga kaganapan or mga karanasan sa gilid-gilid, yung mga madalas hindi, talakayin or sulatin um, ng popular na anyo or ng sabihin na nating, canon, ah, yung mga canon sa na anyo ng, panulat. At sa bagay nito, um, makikita natin yung, function ng, pagsusulat sa society bilang, maaari kang magamit sa usapin ng, hegemonya at, maaari ding magamit kontra hegemonya. At dito pa lamang sa, puntong ito, sa pagiging popular at serious ng, pagsusulat ay, makikita natin yung, kaibahan ng, tunguhin ng, pagsusulat. Kung ang pagsusulat nga ba ay isang panlipunang pangangailangan o isa lamang panlipunang luho. Next slide. Susi ang pagsusulat upang bumalik ang nawawalang sarili ng manunulat at mambabasa. Dahil sa labis na pagsasamantala ng export at fluid capital, kalakalan ang turing sa manunulat at mambabasa. So ito naman yung ang gamit naman nating, lente dito ay, yung, Marxist, analysis sa literatura na nawawala yung, sarili maging nung manunulat at mambabasa dahil, alienated nga siya. Dahil lang nagtatakda ng mga,
pamantayan ng ano ang maganda sa pagsusulat ay hindi na siya or hindi na yung mga panloob na salik kundi puro naging mga panlabas na. At kung may mga panloob man na salik ay dikta pa rin ng panlabas na kapangyarihan. Kung gayon, dito na natin maiisip na bakit ang ah, merong malaking parang napakalaking usapin yung pagsusulat sa rehiyon at ang pagsusulat sa nasyonal. Um, Siyempre pagkalikha ng mga yung mga regional na mga samahan or yung mga regional na nagtataguyod sa sining ng pagsusulat ay sila yung mga hindi nga mabigyan or nabibigyan ng angkop na espasyo sa antas na pambansa. At siyempre, ah, dahil nakikita nila yung pangangailangan na kinakailangan nilang magsulat kasi wala namang ibang magsusulat sa karanasan ng mga Ilocano kundi mga Ilocanong manunulat. Eh, kung ibang manunulat pa, eh, baka bumagsak or kung ibang mula sa ibang um, grupo etniko, eh, baka magkaroon pa ng um, conflict or hindi pagkakasundo pagdating sa interpretasyon ng mga bagay-bagay, halimbawa sa mga ritual at iba pang mga katutubong simbolo. At ito nga 'no, yung binabanggit ko lagi kanina na dahil sa labis yung usapin pa rin 'to ng globalisasyon, nawawala na yung ah, yung consciousness nung writer at nung reader. Pangkalahatan, yung national consciousness ay ito nga yung nagiging kuwan siya, um, abstract, yan. Dahil hindi naman siya nagaganap sa aktuwal. Next slide. Sa pagsusulat nung umpisa ng paghahanap sa nawawalang malay ng sarili sa kanyang pamayanan at pamayanan sa bawat sarili. Ito na yung tinatawag nating pagbabalik 'no, yung hinahanap nung manunulat or sa sining mismo ng pagsusulat, maaaring maumpisahan yung proseso nga nung pagbabalik doon sa pinag-ugatan. Ito yung ilang mga pinagtanggol ng mga gaya nila Mojares at nila Lucero hinggil dun sa rootedness o yung ugat. At siyempre dun sa popular form of writing, hindi ito tinatalakay. Ang lagit-lagi kino-consider doon, tatanggapin ba ito ng merkado, mabibili ba ito, may halaga ba ito, pipilaan ba ito. Yan na lamang sa ah, private Benjamin, yung mga ganong aspekto. Pero kung committed o serious yung anyo ng sining ng pagsusulat ay maaaring ito nga yung kanyang maging tunguhin. Hanapin yung nawawalang malay ano. At ito yung mga maliliit patsi-patsing mga hakbang pero nakakapag-ambag ng malaki doon sa ah, pagbubuo sa national consciousness. Next slide. At dahil dialectical ang ugnayan ng danas, hangganan man ito ng sarili o sa kabuuan ng pagiging kabilang sa kolektibo, vice versa. Yung ang nais lang namang sabihin nito ay yung sarili bilang bahagi ng kolektibo at yung kolektibo bilang binubuo ng maraming sarili at yung banggaang iyon ay yun na yun, yung nagpapagulong doon sa sining ng pagsusulat bilang hindi na lamang sining kundi ang pagsusulat ngayon ay nagiging daluyan na nga ng paglikha ng kasaysayan. Maaring sa malay na pamamaraan or maaring sa hindi malay na pamamaraan or yung pag sinabi nating hindi malay na pamamaraan, yung espontanyo lamang na paggampan or na sabi natin pagsusulat. Ito yung mga binabanggit ng mga sosyologo gaya ni Bourdieu. Yung habitus, kung nagiging bahagi ng pang-araw-araw na habit, um, na isa sa katuparan or yung representasyon at re-representasyon ng mga arketipong panlipunan para doon sa marami yon. Maaaring
sa iba't ibang anyo ng, sining, iba't ibang anyo ng panitikan. Pero hindi malay yung, tao na ginagawa na niya ito. So gano'n ano, at, yun yung kuwan natin. Now, next slide. Ito na 'no, yung, dagdag kapangyarihan sa pagsusulat, naging dinamiko 'no. Ito na yung ano, yung, 'pag sinabing, reconciliation na process 'no, nung, or pagbabalik ng subject at object at, ito na yung, nagiging, dynamic, nagiging buhay yung, lipunan. At maging yung sining ng pagsusulat ay kuwan din, nagiging kuwan 'to, sabihin na nating, kung, parang buhay na ilog 'yan ano, na maaring, daluyan ng iba't ibang buhay at, karanasan. Next slide. Dun na lamang po sa dulo siguro, sa dulo, 'yan, ayun. Susi ang palagiang pagtatala sa katuparan ng pambansang kamalayan. Ito pa rin yung binabanggit ko kanina 'no, talakayin na natin yung, sa dulong bahagi yung, um, hinggil kina Amado Hernandez, 'yan. Next slide pa po. Next slide pa po. Next slide pa po. Next slide pa. Pakibalik po. Pakibalik pa po. 'Yan, pansinin ang mga isinulat o itinalangin ano, ng mga dakilang manunulat. Halimbawa nila Solzhenitsyn, ang kanilang danas sa loob ng gulag o kulungan, ni Camus hinggil sa panahon ng peste sa Algeria, o ni Marquez nung inasalto ng kolera ang Mexico. Kung gayon, ano na ang tunguhin ng panulat? Bilang pagwawakas at, bilang pagwawakas, ang, sinasabi lamang nito ay, ang pagsusulat ay, pinakaepektibong, medium sa pagtugon dun sa mga, panlipunang, kalagayan. At dagdag pa na hindi rin naman lahat ay naitatala, kung papasukin ng sining ng pagsusulat ay, napakaepektibo nga itong, paraan para yung mga kuwento or yung mga karanasan ng mga marginalized ay, maitala at, maibahagi sa iba. At, dahil ngayon ay, nasa yugto tayo ng pandemya, siyempre pinakamalaking, hamon diyan yung, ipagpatuloy or gawin, gampanan yung, sining ng pagsusulat. Ang sinasabi ng iba, wala namang pinipiling lugar ang pagsusulat. Ikaw man ay nasa kulungan or ikaw ay nasa kumbento, walang pinipiling ang luna ng pagsusulat. Ang sinasabi lang natin na dahil may usapin tayo ng, pambansang kamalayan, ah, kinakailangang, maglimi or, magnilay-nilay yung, manunulat hinggil sa kanyang, propesyon or dun sa gawaing panlipunan na nais niyang, pasukin. Sapagkat ang sining ng pagsusulat ay hindi lamang ito para sa sining, kundi gaya ng, binabanggit natin kanina sa committed at serious, literature, ang pagsusulat ay napakaepektibong, bagay or sandata para gapiin yung, hegemonya ng higit na mas makapangyarihang, halimaw, di lamang sa loob ng ating bansa kundi sa buong daigdigan. Muli, ah, do hanggang, dito ko na lamang 'no, puputulin ko na dito yung aking, diskusyon pagdating sa, sining ng, pagsusulat. Yan, okey na Okay, po. Sir Okey. Rene, maraming salamat sa iyong malawak na pagbabahagi ng iyong karanasan at kaalaman. Tunay nga na ang pagsulat ay nangangailangan ng panlipunan at panlipunang luho. Parang tayo bilang tao, mayroon tayong needs, meron tayong wants, at yan ang pagsulat, no? Tunay nga na malikhaing pagsulat ay isang proseso na siyang nakapagbibigay katuturan sa mundo na ating ginagalawan. At gayon din, isa itong plataforma na naipapahayag ang boses ng mga hindi nakapagsasalita.
Sa pamamagitan din ng malikhaing pagsulat na bibigyan ng hugis ang pag-iisip ng isang individual. At upang bigyang hugis ang pag-iisip ng isang individual, marapat lamang na mapakinggan natin ang mga reaktor sa hapong ito. Pero bago ko sila tawagin, nais ko munang batiin ang mga dumalo at nakisaksi ng ating webinar. Sa shout out ko lamang ang mga dumalo sa hapong ito, no? Sa FB Live. So, si Ma'am Jen Jag, Kay Parker Rabao, magandang hapon po. Sugar Puyos, Sir Rolly De Leon de Mata, Erica Justin Escaraz, Given Sabido, Sir Yuan Anot, Dan Nico San Roque, at Sir Manny. Okay, si Sir Manny nandyan din. Alright, so, at marami pang mga participants na nakaantabay sa atin, no? Nakatutuwang malaman na kahit abala tayo sa pagtuturo sa mga online classes natin, narito tayo at narito kayo nagsubikap na dumalo at makinig sa ating programa. Okay. Sa bahaging ito, pakikinggan na natin ang mga reaktor sa programa. Ang unang reaktor ay isang faculty ng Far Eastern University mula sa tanggapan ng Larangan ng Filipino. Pinakikilala ko po sa inyo si Professor Ronel V. Talusan. Sir Ronel? Isang mapagpalayang hapon po sa ating lahat. Naririnig po ako. Opo, Sir Ronel, narinig ka po. Salamat po. Pagpupugay sa ating panauhing pandangal, tagapagsalita sa hapong ito na isang kaibigang manunulat. Ito ay suhay sa kanyang mga matatalim at makabuluhang pagpapahayag. Walang pinipiling panahon ang pagsulat. Hindi namimili ng panahon ang manunulat kung kailan niya paiigpawin ang kanyang sining. Sapagkat gaya ng mahalagang bagay sa kanyang buhay, ang pagsusulat ay kalangkap ng hanging kanyang nilalanghap. Hindi iilang manunulat ang lumikha ng dakilang mga obrang iniluwal sa iba't ibang panahon, sitwasyon at pangyayaring umiiral sa kanyang bansa at sa mundo. Pananakop, digmaan, kalupitan, karahasan, patayan, gutom, pakikibaka para sa karapatan at kalayaan, mga pinomeno ng kalikasan, paglaganap ng sakit, pandemya, at iba pa. Lagi siyang naroon, sumasaksi, nagmamasid, nagpupunyagi, nakikibahagi, nakikisangkot. Hindi rin iilang manunulat ang lalong naging dakila at napatanyag nang lumikha ng kasaysayan ang kanilang panitik sa loob pa man din ng mga rehas na bakal ng mga bilangguan. Sa malikhaing pamamaraan ay sinasanib ng manunulat ang kanyang mga obserbasyon at danas sa kanyang panulat. Nagiging bukal iyon ng mga katotohanan ng buhay tungo sa paghahanap sa katuturan ng sarili at sa kahalagahan niya sa lipunan. At nagiging daluyan iyon ng pagmumulat sa pambansang kamalayan. Sapagkat iyon ang banal na tungkulin ng manunulat. Mabuhay ang mga Pilipinong manunulat. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat Sir Ronel sa iyong mayaman at bakatang pagbabahagi. Higit na naging matibay ang ating pananalig, no, sa mga pagsulat at naging sandata tungo sa pagpatalas ng ating kaisipan. Ang ikalawang reaktor naman ay mula pa rin sa faculty ng tanggapan ng Larangan ng Filipino ng Far Eastern University. Pinakikilala ko sa inyo si Professor Amira D. Melano. Ma'am Amira? Malinaw po ba ako, Ma'am Jo? Malinaw po, Ma'am Amira. Okay, maraming salamat po, Ma'am Jo. Una sa lahat, nais ko muna kayong batiin ng isang maganda at mapagpalayang araw. Bilang nakahanay doon sa sinabi ni Ginoong Rene at ni Ginoong Ronel, nais kong gamitin yung isa sa pinakapaborito ko, no, na quotation mula kay Anais Nin. Ang sabi niya, "Something is always born of excess. Great art was born of great terror, great loneliness, great inhibitions, instabilities, and it always balances them." Kung kaya't mula doon, ay makikita natin na ang sining ay madalas na nagmumula sa pag-apaw at ang pagsusulat ay isa ring uri ng sining.
nag-uumpisa ito doon sa pagtatanong natin sa pang-araw-araw ng mga bakit. Bakit napakaraming bakit? Bakit hinahanap natin yung mga sagot doon sa mga bakit na yon? Whether ito ay tungkol sa pag-ibig, pag-ibig sa sarili, pagmamahal sa bayan, pagmamahal ng isang anak sa kanyang magulang o ng magulang sa kanyang mga anak. May mga tanong tayo na bakit tayo napupuot? Maaaring dahil nagagalit tayo dahil sa hindi pagkakapantay-pantay. Bakit tayo naghihinagpis? Upang magkaroon ba ng silbi yung ating pag-iyak? Upang bang tayo ay maghilom? O bakit masarap balikan yung mga alaala? Lalo na yung mga alaala bago yung pandemya. Dahil masarap maging masaya. Masarap ngumiti. Natutuloy ang mga ito, nasasagot yung mga bakit na ito dahil patuloy tayong nagkikwento. At kapag patuloy tayong nagkikwento, kalakip ng ating danas, nagkakaroon tayo ng, nagiging mayaman tayo sa pag-asa. At hindi liban sa atin na ang universo ay mayaman sa pag-asa. Kung gayon, ang dumaraan sa matinding paniniil ay hindi malabong umapaw katulad ng tubig. At kapag ito ay umaapaw na, kinakailangan na natin ng panibagong sisidlan. Kung ikaw ay isang pintor sa canvas, kung ikaw ay isang manunulat sa papel, huwag nating hayaan na maagnas yung ating yung ipinararamdam sa atin. Yung ating damdamin, huwag natin hayaan ito na mawala na lamang at maiwan na lamang sa hukay. Dahil katulad ng mga manunulat, lagi nating tungkulin na balikan hindi lamang yung kwento at yung alaala ng ating bayan o yung sarili nating danas, pero kailangan nating balikan at responsibilidad nating makita na tayo yung mismong salita. Bunga ito ng ating mga paniniwala, prinsipyo, diwa at damdamin. Binibitbit natin ito kasama ng ating karanasan. Inaalagaan natin ito sa pamamagitan ng pakikisalamuha, pagtatanong, pagbabasa, pagsusubaybay. At ngayon, tayo mga manunulat, no? Kahit hindi tayo mga manunulat, kahit tayong mga Pilipino, harap-harapan na tayong nireresetahan ng pampatahimik. Pilit na tayong inilalagay sa ating mga hukay o yung mga paa natin sa hukay. Magpapasaid ba tayo? Ngayon na umaapaw na tayo. Ayun lamang at paglinian nating ulit ang mga ito. Maraming salamat, Ma'am Jo. Maraming salamat, Ma'am Amira, sa pagbibigay ng iyong pagpapataas ng kaalaman ng sining ng pagsusulat. Okay? Ngayon, napakinggan na natin ang dalawang miyembro ng ating faculty ng Far Eastern University. Ngayon naman, pakinggan naman natin mula sa isang mag-aaral ng Far Eastern University na may kursong Bachelor of Arts in Language and Literature. Narito po si Binibining Marian Acebuche. Magandang hapon po sa lahat. Narinig niyo po ba ako? Narinig ka po, Ma'am Marian. Ayun, magandang hapon po ulit. Tunay na ang importansya ng pagsusulat ay dapat bigyang diin at lalong-lalo na sa ating kasalukuyang sitwasyon kung saan limitado ang ating kilos. Gaya ng nabanggit kanina, ang pagsulat ay nagbibigay boses at nagbubukas ng pinto o bintana sa mga oportunidad. Sa mga panahon na pakiramdam po natin na tayo ay nalilimitahan, ang pagsulat ay isa nga naman talaga sa makabuluhang paraan para makapagpahayag ng damdamin at magbigay liwanag sa kung ano man ang ninanais ng manunulat. At dito natin makikita mismo na ang lakas at epekto ng pagsusulat, kung saan sa tingin na nakakarami ay simple lamang. Bawat letra na isinusulat ay may laman at may impluwensya na kumbaga responsibilidad nating sabihin. As a student, I find that this topic presses on matters that are gravely relevant, especially for us, the Filipino youth, in which we really need to come to recognize the roles and the influence we have and to utilize our capabilities and our voices to make way for change. Hindi lang siya simpleng pagsulat kundi isa na din siyang responsibilidad sa sambayanang Pilipino na gamitin at gawin ang aming makakaya sa paraan ng pagsusulat. Nagagalak po ako na ako inyong inimbitahan sa hapon na ito. Maraming salamat po sa pakikinig. Alright. Maraming salamat, Binibining Marian, sa iyong pagtugon bilang kinatawan ng mag-aaral. Nakitaan na ang gawaing pagsusulat ng masining ay isang hakbang upang maging malay sa kaganapang nangyayari sa paligid. Okay. Sa puntong ito, dumako na tayo sa katanungan para sa ating tagapagsalita.
Ngunit bago natin tuluyang ibato ang ating mga tanong sa ating tagapagsalita, binabati ko muna ang iba pang mga lumahok sa ating webinar. Check na natin sa ating Zoom, no? Si Sir Anthony Gabumba. Maraming salamat. Sir Francis Esteban, nandito rin po siya. Sir Dennis Pulido. Hello po. Ma'am Lori, Ma'am Gigi, Sir John Paul Rick Corpus, at si Sir Mike Angelo Obinia. Okay? So at marami pang mga guro na nakilahok din sa atin sa hapong ito na mula sa iba't iba pang institusyon sa Bulacan State University, sa University of Santo Tomas, so Lagro National High School at iba pang mga nakilahok sa ating webinar. Okay. Sa bahaging ito, ibibigay ko na ang ating katanungan. Meron lamang po tayong dalawang katanungan dito. Sir Rene. Hello, Sir Rene. Okay. Okay. Okay po, Sir Rene. Kapag binabanggit ang sining ng pagsulat, hindi na natin ito may sasantabi o hindi natin maisasantabi ang mga sining o ang mga sining at panitikan. Dahil ito ang nagiging plataforma kumbaga para maipahayag yung sariling danas ng isang manunulat. Sa inyong palagay, sir, nakatutulong po ba ang sining at panitikan sa paghihilom ng sarili at bayan? Sa kabila ng binubuo lamang ito ng mga salita at nasusulat sa libro. Well, yung usapin ng paghihilom ng sugat ng sarili at ng bayan ay oo, nakakatulong siya, no? In a way na una sa antas kung halimbawa yung pagsusulat ng mga bilanggong politikal, sabihin na natin, nagiging daluyan yung sining ng pagsusulat para yung estado ng kanilang kaisipan ay mapreserba. Yung diwa mismo ay mapreserba. At pagdating sa pambansang antas ay hindi lamang siya nakakapaghilom kundi nakakapagbigay din siya ng alternatibo maliban pa sa paghilom. So ano 'yon? Pag sinabi nating paghilom, maring temporal at pag sinabi nating alternatibo naman na maring ito'y nasa antas transcendental, sinasabi natin na yung akda or yung sining ng pagsusulat ay kaya na niyang tumalon-talon or kaya niyang umangkop sa iba't ibang yugto ng panahon. Tingin ko yun yung sinasabing yun yung maaaring kasagutan hinggil doon sa paghilom ng sarili at ng bansa bilang isang buo. Tingin ko na yung paghilom, kung titignan pa natin sa antas ng sarili, yung maibahagi mo yung karanasan mo sa iba at maging inspirasyon ka, makapagbigay ka ng dagdag na pag-asa. Gayon din sa pambansang antas. Tingin ko yun na yun, no? Yung kapangyarihan ng sining ng pagsusulat, nagbibigay siya ng alternatibong solusyon. Subalit kinakailangan maging maingat lamang din kung tinitingnan natin na ang sining ng pagsusulat ay maaaring makagamot sa sugatang diwa at kaluluwa ng individual at bansa, sapagkat kung hindi yung binabanggit ko kanina na kinakailangang pagnilayan ang nilalaman ng mga sulatin, kasi maaaring sa halip na pagkabuo o redemption yung kahantungan ng lahat ay baka tuluyang humantong sa pagkawasak. Okay, Sir Rene, maraming salamat sa iyong pagtugon. Mayroon lamang pong isa pang katanungan para sa inyo, sir. Sa panahon ngayon, tila may dibisyon sa pagitan ng mga veteranong manunulat at umuusbong na mga manunulat, particular na yung mga parokyano na tinatawag nating mga Wattpad, no?
Maraming mga kabataan yung nakadarama ng alienasyon or alienation na tinatawag natin dahil tila baga minamaliit yung plataporma nila, no? Sir, siguro bilang isang guro o bilang mga guro, paano natin patuloy na mahihikayat o maiengganyo itong mga mag-aaral na sumulat ng mga malilikaing akda? Ah, Hinggil dun sa Wattpad, ako personally, saludo ako sa kanila kasi nagsusulat sila. Ang pinoproblema kasi natin ngayon, sabihin natin maraming manunulat pero wala namang nagbabasa, or kung maraming babasahin, wala namang nagsusulat. At kung may mga nagsusulat man, nakikita nilang plataporma, yung Wattpad o anong pamang medium, sa aking bahagi ay malaking bagay na ito. Kaysa magkaroon tayo ng isang malaking bilang ng magkaroon tayo ng populasyon na hindi naman nagsusulat o nagtatala. Lahat ng mga natatala sa anyo man ng digital at non-digital ay napakahalagang bahagi ng pagsasabuhay ng pagiging tao. Ang siguro yung usapin na lang ng alienasyon pagdating sa mga Wattpad writer at mga non-Wattpad writer ay tingin ko nga dapat hindi pinagbabangga yung kung kaysa Wattpad writer ka or non-Wattpad writer ka, dun sa mga veteranong manunulat siguro, baka kailangan din nilang paglimian na baka ito na nga yung alternatibong medium sa ngayon, lalo't pandemya. Dati ang digital na anyo ay isinasantabi, pero ngayon unti-unti nang pumipihit ang mundo sa anyo ng digital na pagsusulat. At tingin ko kailangan itong pagnilayan. Sa hanay ng mga ah, guro din at na baka kailangang pag-isipan din na ang anyo ng pagsulat na ito ay baka ito na nga yung magiging bahagi ng tinatawag na new normal na kaayusan, or nagbukas kasi ng panibagong anyo ng um, disiplina yung pandemya ngayon, yung COVID-19. At tingin ko kailangang ikonsidera ito ng mga guro or lahat, no, lahat, hindi na lamang sa hanay ng akademya, ng lahat. At lagit-lagi yung aking ibinabahagi yung paglilimi o yung pagninilay, no. Kailangang pagnilayan, marami tayong dapat na pagnilayan sapagkat yung nabanggit niya kanina ay napakalawak ng universo ng posibilidad, napakalawak, napakarami. Yun lamang po. Okay, Sir Renes, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong malawak na kaalaman, karanasan sa mga sining ng pagsusulat na naging daluyan ng inyong danas tungo sa pambansang kamalayan. Hindi lubos na makukumpleto ang ating programa kung hindi natin mapakikinggan ang tagapangulo at masigasig na leader ng tanggapan ng larangan ng Filipino na si Dr. George Coebillas na maghahatid sa atin ng pampinid na pananalita. Bigyan natin siya ng isang virtual na palakpak. Sir George? Okay, maraming salamat, Miss Jo. Narinig mo ba ako, Miss Jo? Narinig po kita, Dr. George. So, sa pagsasara ng ating programa sa hapong ito, unang-una, papuri at pasasalamat para kay Ginoong Rene Boy Aviva sa pagbabahagi ng masinsing pagtalakay sa pagsusulat. At maging sa ating dalawang profesor na reaktor, kay Professor Talusan at kay Professor Milano, gayon din sa ating mag-aaral na reaktor kay Miss Marian Acebuche sa kanilang personal na reaksyon tungkol sa paksa. Maraming salamat sa lahat ng dumalo sa mga guro at mag-aaral mula sa iba't ibang pamantasan. Gayun din, ipinapaabot namin ang pasasalamat sa FEU, Institute of Arts and Sciences, sa pangunguna ni Dean Rowena Capulong Reyes, ang aming Associate Dean Mark Salvador Isla at mga kasama, sa patuloy na pagpapaigting ng mga gawain at programa sa pamamagitan ng virtual activities supporting education na tumatalakay sa iba't ibang larangan at disiplina ng pag-aaral. Ito'y naglalayong patatagin ng ugnayan ng mga guro at mag-aaral sa panahon ng pandemya. Umaasa kami na maibabahagi rin natin sa iba ang mga nakuha nating kaalaman at impormasyon
sa webinar na ito at patuloy nating suportahan ang bawat isa. Muli, maraming salamat sa patuloy na pakikiisa at pagtangkilik. Mabuhay tayong lahat, mabuhay ang mga makata at manunulat ng bayan. Ms. Jo? Maraming salamat, Dr. George, sa iyong talumpati o sa ating pangwakas na pananalita. Sa pangunguna ng tanggapan ng larangan ng Filipino at pakikiisa ng Institute of Arts and Sciences, nais ko kayong pasalamatan sa pag-antabay ng isinagawang webinar ng Departamento. Tunay ngang isang makabuluhang hapon ang inihain sa mga oras na ito. Hindi hadlang ang nararanasan na pandemya upang tayo ay maging aktibo at produktibo na siyang makadaragdag ng ating kaalaman. Bago natin tapusin ang programang ito, pahintulutan ninyo akong mag-iwan ng isang mensahe na hango sa isang manunulat na Amerikano, isang nobelista, kwentista, makata na si Alice Walker. Writing permits me to be more than I am. Writing permits me to experience life as any number of strange creations. Patuloy pa nating palawakin ang ating kaisipan. Sa pamamagitan ng pagsulat, hayaan nating baybayin ang ating danas at tuklasin ang sarili tungo sa pambansang kamalayan. Maraming salamat sa inyong pagdalo at mapayapang hapon sa ating lahat.